Mukhang madami pong magagalit kay Senator Ping Lacson, mga kababayan. Lalong-lalo na po, sino? Yung mga pro-China. Ayan. O, di ba? Lalong-lalo na ho, yung mga pro-China, mga kababayan. Ay, bakit mo nasabi yan, Mark Ramos? O, ayan. Para sa mga taksil. Naku, ayan. Umpisa pa lang. Kayo na ang pinupunto. No? Para sa mga taksil. Ang dating Pangulong Duterte ba, sa tingin nyo, maikukonsidera na taksil sa bayang Pilipinas? Yung mga ginawa niya dati na, yung meron tayong mga mangingisda, di ba, sa West Philippine Sea. May mga mangingisda ho tayo, mga kababayan. Tapos, yung Chinese Coast Guard, pumanik po sa ating sa bangka ng mga mangingisdang Pilipino. Namili, kinuha na, parang si ano yan, si Warren, no? Si Warren, sikat na sikat. Si Warren Buwan, no? Mga kababayan, nako, hagilapin nyo po sa YouTube ya, sa Facebook. Di ba, parang ano, Paulo, napakasikat yung mangingisda dito sa amin yan, sa Cayman Islands, mga kababayan. Pagka humuli ho yan, nung mga tuna, pagkalalaki ho, mga bossing, nako, kapag kay Warren Buwan nila ginawa yon, yung kukuhanin ho, yung malalaking isda, baka hindi sila makalabas ng dagat ng ano, Caribbean, no? Ganun po yung ginawa nung mga Chinese Coast Guard. Kinuha po yung malalaking huli nung ating mga mangingisda at pinalitan po ng Yossi. Di ba? Pinalitan po ng Yossi at pinalitan po ng alak, mga kababayan. Ang sabi ng dating Pangulong Duterte, barter ang tawag doon. Di ba? Grabing barter yun. Baka nga mas mura pa yung Yossi at yung alak sa Pilipinas, no? Imbis na sana ho, yung mga tagda 2,000, tagda 3,000 mga isda, yung mga mamahalin. Di ba? Yung mga mamahalin, no, mga kababayan. Imbis na ipapakain, no, sa kanilang pamilya, ayun, pinalitan ng alak. Nagkasakit pa yung mangingisda dahil uminom ng alak at nagyosi. Sabi ni Arnel F., Mark Ramos, kailan ka tumiwalag sa pagiging DDS mo? Dati, lagi ko naman sinasabi yan, sumusuporta tayo kay dating Pangulong Duterte. Kaya lang, nung simula nung nakita natin, yung mga puro kabugukan na lang ho yung sinasabi nila at puro ka sinungalingan na lang ho ang sinasabi nila, mga kababayan, biruin mo, sasabihin, may adik tayong presidente, tapos hinanapan po ng ebidensya, walang maipakita, puro ngaw-ngaw lang ho, puro boses lang, puro bibig lang. Ikaw ba, tutuloy mo pa ba na suportahan ho sila? Di ba? Mga confidential funds na iniimbestigahan po sa Kongreso, hindi maipaliwanag, iniiwasang ipaliwanag. Ano unang utatakbo sa isip natin nun? Sandali, bakit umiiwas tong mga to? Hindi nila kayang ipaliwanag. Yung mga resibo, sila ang nagpasa nun sa COA, sa Commission on Audit. Diba? Nung nakita ng Kongreso, hindi nila kayang ipaliwanag. Doon pa lang, red flag na no? Kung ikaw ay sumusuporta sa mga yan, siyempre ako kung ako sumusuporta sa isang tao at yung isang tao nalagay po sa mga ganyang usapin, mga kababayan. Kung ako ay totoong taga-suporta nila, gusto kong marinig yung kanilang mga dahilan o yung kanilang mga paliwanag. Para sa ganon, pag narinig ko yung kanilang mga paliwanag, pumunta ako sa ibang channel, no? Sinabi ko, oy, walang katotohanan yung sinasabi mo, no? Ang totoo ay ito. Maipagtatanggol ko sila. Tingnan niyo yung mga DDS, mga kababayan. Pagpunta ho dito sa channel natin, ang tanging sasabihin lang ho niyan, bayaran ka. Di ba? Adik ka din. Ganyan lang ho, paulit-ulit lang po sila, mga bossing. At ayaw nilang marinig yung mga paliwanag ng mga yon. Di ba?
Pilit nilang iibahin yung usapan kapag yung pinag-uusapan ay nasusukol na yung mga idol nila. Hindi dapat ganon. Di ba? Alamin nyo kung anong katotohanan. Tapos saka kayo magdesisyon, dapat ko pa bang suportahan ang mga ito o hindi na. Sa West Philippines na lang. Di ba? Si Roque. Si Roque mismo nadulas. Ano sabi ho, mga kababayan? Ito kasing gobyerno ni Marcos, ipinangangalandakan na kinukumpuni yung BRP Sierra Madre. Yung barko natin nakasadsad sa teritoryo natin. Tapos sasabihin ni Roque na yung dating Pangulong Duterte o yung administrasyon ni dating Pangulong Duterte ginagawan ng paraan kapag kinukumpuni nila yung BRP Sierra Madre. Sa madaling salita ho, patago pa nilang kinukumpuni. Nasisi pa si Pangulong Bongbong Marcos kasi daw pinapangalandakan. Kung ikaw, mga bossing, alam mo na ikaw ang may karapatan doon sa teritoryo na yon at ikaw ang may karapatan doon sa pag-aari ng barko na yon, wala kang dapat ikatakot diyan sa mga China. Di po ba? Kasi karapatan mong ayusin yung barko mo. Di ba, Nino Barsagan? Ako, ito, si Cap Nino. Lagot kayo kay Cap Nino. Nandiyan na. Good morning, Cap Nino! Good morning daw ho sa inyong lahat. Sabi ni Kapitan Nino Barsaga. Ay, Cap, may ipapakilala ako sa iyo. No? Si kaibigan na Paulo Saison. Napakagwapo niyan at malaki mahaba yan. Kaibigan ko yan. Tuloy natin dito. Kayo, sa tingin nyo, mga bossing, si dating Pangulong Duterte ay masasabi na nagtaksil sa bayan doon sa kanyang mga pinaggagawa? Ano? Etong mga tumatakbo na mga pro-China, masasagasaan ho kaya ni papasok na Senator Ping Lacson para sa mga taksil? Ping Lacson to push for harsher penalty versus Filipinos helping foreign spies. Yan. Dapat sa ibang bansa nga ako, bitay na agad yan. Di po ba? Sa ibang bansa nga ako, hindi na palalagpasin yan. Nagtaksil ka sa ating bayan, ipinagkanulo mo ang bandila ng Pilipinas. Ipinagkanulo mo ang kapwa mo Pilipino. Dapat bitay. No po, hindi lang natin alam kung ano